Isa na namang foreign national ang naaresto sa NAIA Terminal 3 matapos magtangkang magpasok ng cocaine na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Samantala, sinabi ni Senator Richard Gordon na walang pruwebang may Davao Death Squad at nasa likod nito ang nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Justice Committee naman ng Kamara, binubuo na ang report kaugnay ng investigasyon nila sa di manoy kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. May report si Salima Refran. Arestado ang isa na namang foreign national sa NAIA Terminal 3 matapos mahulihan ng cocaine sa kanyang mga bagahe. Hindi pa man dumarating sa bansa, target na ng mga otoridad ang Venezuelan national na si Genesis Lorena Pineda Salazar, 22 taong gulang. Sa opisina ng PDEA hinalugog ang kanyang gamit. Partikular na nakakuha ng atensyon ang 2 kahon ng mga pakete ng hair product. 3 pakete nito ang binuksan. Isinailalim sa cocaine test sa mga laman nitong pulbos at nagpositibo. Sa kanyang pitaka, isang mobile number nakita nakasulat sa isang pirasong papel. Iimbestigahan kung kontak ba ito ng suspect dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, naabot sa 4.35 kilos na powdered cocaine ang nasabat kay Salazar. May market value ito na tinatayang nasa 20 million pesos. If you consider the origin, which is Sao Paulo, one of our previous apprehensions, Sao Paulo din. If you recall yung apprehension namin last October 5, I think that was October 5, the Russian, it was packed just like this, except that parang mga powder for juice or what, where there is liquid cocaine. So again, if you connect the dots, it's plausible to say na parang pareho yung pinanggalingan. Nitong Sabado lang, isang babaeng Brazilian national din ang naaresto sa NAIA Terminal 3. Dala ng 20 taong gulang na suspect na si Silva Yasmin ang 6 na kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Kasama ring naaresto ang Pinoy seaman na si Robert Palomar na todo tangging kasabwat siya ni Yasmin. Pero git niya, tumulong lang siyang magbuhat ng bagahe ng suspect. Wala namang pahayag ang banyaga. Sa pinakahuling tala ng PNP, nasa mahigit 700,000 drug pushers at users na ang sumuko. Mahigit 1,600 naman ang napatay na drug personalities sa police operations. Marami sa kanila nanlaman umano. Mahigit 2,700 naman ang biktima ng extrajudicial killings. Ang bilang na ito ay kinababahala ng marami. Pero ayon kay Senator Richard Gordon, na chairman ng Senate Justice and Human Rights Committee na namuno sa pagdinig sa Senado kaugnay ng extrajudicial killings, ang mga patayan ngayon hindi raw mapapatunayang state-sponsored. Wala rin anyang napatunayan sa mga pagdinig sa kaugnayan ni nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte sa DDS. Dagdag pa ni Gordon, meron ng extrajudicial killings bago pa man maging Pangulo si Duterte. Wala na prove eh. Definitely, maraming patayan. To be fair, maraming patayan nung araw pa na hindi na-solve. Yan ang mas malaking problema. Nagiging uso lang because maingay ang presidente. May pagkukulang din daw ang PNP pero wala silang inirekomendang kakasuhan sa internal affairs ng pulisya. Bukas o sa Miyerkules pa raw mailalabas ng komite ang kanilang report. Irerekomenda raw ng komite na sampahan ng kasong perjury at murder si Matobato. Pero giit ni Senator Laila de Lima, walang batayan para kasuhan ng perjury si Matobato. The guy says na totoo yung mga sinasabi niya. And then meron bang contrary evidence? And dapat kasi wag din kaagad-agad dinidismiss yung testimony ni Edgar Matobato. Naghahanda na rin ang House Committee on Justice na ilabas ang kanilang committee report sa investigasyon sa drug trade sa Bilibid. At umano'y koneksyon dito ni dating Justice Secretary at ngayon Senador de Lima. Sa isang executive session kanina, nilinaw na ni Committee Chair at Representative Reynaldo Umali na wala silang magiging rekomendasyon na kasuhan ang kahit na sino. Utos daw ito mismo ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang gusto ni Speaker is for us to focus on the legislative measures that are expected of us because this is a congressional inquiry in aid of legislation. Now, yung matter of prosecution is really an executive function. Kaya sa Senator de Lima, kwinestyon ang layunin ng House inquiry. So what was the whole point of that inquiry? Para lang pahiyain ako? From day one,
Kaya nga hindi ako nag-participate doon kasi alam ko na yung pinaka-objective noon is para lang talaga akong i-vilify. Si House Minority Leader at Kabayan Party List Representative Harry Roque maghahain raw ng kanyang pagkontra sa desisyon ng komite na huwag magrekomenda ng kakasuhan sa committee report. Salima Refran, GMA News.